Justin Brownlee is back. Malakas at wala ng pneumonia. Lalaro na para sa Gilas Pilipinas at hindi sa Meralco Bolts. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Kadarating lamang ni Justin Brownlee kaninang umaga, Nobyembre 14, 2025 dito sa Pilipinas para muling mag-training at mag-practice para sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas na nakatakdang lumaban muli sa November 28 sa Guam mismo at sa December 2 dito sa Pilipinas kontra pa rin sa Guam na pinangungunahan ni San Miguel Beermen guard Jericho Cruz. Ito ang magiging unang kampanya ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup qualifiers na gaganapin sa 2027 sa Doha, Qatar. Magbabalik training at practice si Justin Brownlee at ang buong Gilas Pilipinas lineup, kung saan nadagdagan pa ito ng 3 players mula sa recent pool ng Gilas Pilipinas, at yun ay sila Ange Kwame na isang naturalized bilang pamalit kay Justin Brownlee sakaling magkaroon ng hindi inaasahang injury, at kasama rin si RJ Abarrientos na inaasahang isasama sa 12-man lineup bilang natural point guard ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. At ang bagong miyembro ng Gilas Pilipinas pool na si Quintin Milora Brown, nakare-recognize lamang ng FIBA bilang isang local player at hindi na naturalized player kagaya ng nauna ng ruling dito kay QMB. Dumating si Justin Brownlee dito sa Pilipinas ng malakas at mukhang hindi galing sa pneumonia na nauna na umanong dineklara na naging dahilan kung bakit ito hindi nakapaglaro para sa dalawang naunang games ng Meralco Bolts para sa East Asia Super League, kung saan makakatambal niya sana sa unang pagkakataon ng kanyang kontrapelo na si Rondé Hollis Jefferson sa iisang team, at yun nga sana ay sa Meralco Bolts para sa East Asia Super League na lone representative ng Pilipinas sa PBA sa nasabing liga. Hindi pa nagpapahayag o hindi pa naglalabas ng pahayag itong si Justin Brownlee tungkol sa sinasabing anunsyo na nagkaroon nga ito ng pneumonia, kaya ito naging dahilan kung bakit ito hindi nakapaglaro sa Meralco Bolts. Kung inyong matatandaan, early September pa dineklara ng Meralco Bolts management at mismo ng PBA, kasama rin si Vice Chairman at SMC Sports Director Al Francis Chua, na itong si Justin Brownlee nga ay kanilang ipinapahiram para sa Meralco Bolts para makatambal ni Rondé Hollis Jefferson. Para umano, iisang koponan na lamang ang magre-represent sa PBA at sa Pilipinas sa East Asia Super League, at yun nga ay ang Meralco Bolts. Simula nang i-anunsyo yun ng Meralco Bolts ay hindi pa nagpakita sa practice o hindi man lang nagpa-unlock ng kahit anong interviews itong si Justin Brownlee para kumpirmahin na siya talaga ay maglalaro para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League. Pero kung ang PBA naman at ang Meralco Bolts ang tatanungin, ay wala na raw problema sa magiging tambalan sana sa iisang team nila Justin Brownlee at RHJ sa Meralco Bolts. Hanggang sa nakapag-practice na nga itong si RHJ para sa Meralco Bolts, pero wala pa ring dumarating at nagbibigay ng linaw na Justin Brownlee kung siya ba talaga ay maglalaro para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League. Habang papalapit ng papalapit ang unang game ng Meralco Bolts sa East Asia Super League noong nakaraang October 22, 2025, ay wala pa ring balita kung sasabak ba talaga itong si Justin Brownlee para sa nasabing koponan. At first game day na ng Meralco Bolts kontra Ryukyu Golden Kings sa Japan ay walang Justin Brownlee na nakita sa loob ng court para sa Meralco Bolts, at tanging sila Rondé Hollis Jefferson lamang at isa pang import si Ismael Romero ang lumaban para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League. At habang papalapit na ang second game ng Meralco Bolts sa East Asia Super League, ay doon na nakumpirma na hindi nga umano maglalaro itong si Justin Brownlee para sa nasabing koponan dahil meron daw itong pneumonia at hindi makakabalik dito sa Pilipinas sa nakatakdang araw. Pero bago yon, mayroong mga bali-balita na hindi makontak at hindi mahagilap itong si Justin Brownlee ng Meralco Bolts.
Kaya nagpatulong na umano ang Meralco Bolts Management sa SMC, partikular na umano kay Coach Tim Cone at SMC Sports Director Al Francis Chua. Pero kahit daw sila ay hindi sinasagot yung mga tawag at mga messages na pinapadala nila dito kay Justin Brownlee, nagtatanong kung ito ba ay babalik pa dito sa Pilipinas para maglaro bilang naturalized player ng Meralco Bolts sa East Asia Super League. Marami ang nagulat sa balita na yon na mismong sila SMC Sports Director Al Francis Chua at Gilas Pilipinas at Barangay Ginebra San Miguel Head Coach Tim Cone ay hindi umano sinasagot nitong si Justin Brownlee. Marami ang nangangamba na kung ano na nga naman ba ang nangyari dito kay Justin Brownlee dahil hindi nga ito sumasagot ng mga tawag at text kahit kanino dito mula sa Pilipinas. Isang araw bago ang game day ng Meralco Bolts sa East Asia Super League noong November 2 ay iniulat ng veteranong sportscaster na si Kinito Henson na nakipag-usap na umano at nagbigay na ng pahayag itong si Justin Brownlee at hindi nga umano ito makapaglaro para sa Meralco Bolts kontra Tao Yuan Pilots dahil meron daw itong iniindang pneumonia. Marami ang nagduda dahil sa tinagal-tagal na in-announce ng Meralco Bolts na kukuhanin nila itong si Justin Brownlee bilang kanilang naturalized player para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League ay ni isang beses hindi ito nagbigay ng pahayag o statement o kinumpirma man lang na talagang lalaro siya para sa Meralco Bolts. Marami nagsasabi na iniwanan sa ere ni Justin Brownlee ang Meralco Bolts at pati na rin umano ang PBA dahil sa kanyang ginawa na ito. Dahil si pinaasa nga lang niya ang Meralco Bolts at ang napakaraming fans ng PBA na nag-aabang sa unang pagtatambal sana nila ni Ronde Hollis Jefferson sa iisang team at yun nga ay sana sa Meralco Bolts. Ang pneumonia daw ay hindi naman ganong kagrabing sakit para hindi makahawak ng cellphone itong si Justin Brownlee dahil wala naman siya sa ICU siguro noong mga panahon na yon at siguradong kakayanin nito na pindutin ang kanyang cellphone kapag may tumatawag o kaya mag-text man lang o mag-message sa kahit sino dito sa Pilipinas na kakilala niya na may kaugnayan sa SBP, Barangay Ginebra San Miguel, SMC at Meralco Bolts para sa kanyang kalagayan na sinasabi nga umano nito na meron siyang pneumonia. Marami ang naaawa sa Meralco Bolts dahil sa ginawa na ito ni Justin Brownlee sa kanila na parang ang iniwanan sa ere. Pero marami naman ang nagsabi na dapat daw ay gumawa na agad ng paraan ng Meralco Bolts nung hindi pa nagpapakita at nagpaparamdam si Justin Brownlee sa kanila sa mga unang practices nila para hindi umano sila umasa na magtatambal pa talaga itong si Justin Brownlee at si Ronde Hollis Jefferson sa Meralco Bolts para sa East Asia Super League. Sari-saring sentimiento sa Meralco Bolts ang naglipa na sa mga social media platforms at sari-sari din ang mga tumutulugsa sa ginawang pag-iwan sa ere ni Justin Brownlee sa Meralco Bolts. Kaya hindi maitatanggi na napakarami ang nagalit kay Justin Brownlee sa kanyang ginawa nung mga panahon na yon. Ngayon Sabado, nakatakda na naman lumaban ang Meralco Bolts sa East Asia Super League kontra sa Tao Yuan Pilots na gaganapin sa Cebu. At ang lahat ng mabibiling ticket mula dito sa game na to ay mapupunta sa mga typhoon victims ng Bagyong Tino bilang tulong na rin ng East Asia Super League at ng Meralco Bolts. At dahil nandito na nga sa Pilipinas itong si Justin Brownlee, isang araw bago ang 4th game ng Meralco Bolts sa East Asia Super League, ay marami ang nagtatanong kung maglalaro ba ito sa Meralco Bolts sa Cebu bilang fundraising game na rin para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. At ang sagot lamang dito ay hindi, dahil bukod sa hindi nga ito nakapag-practice para sa nasabing koponan, ay ang dahilan ng pagpunta umano ni Justin Brownlee o pagbabalik niya dito sa Pilipinas ay para sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas at hindi sa Meralco Bolts sa East Asia Super League. Kaya sa pang-apat na pagkakataon, walang magiging tambalan na Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa isang team at mukhang wala rin pag-asang mangyari yon sa mga susunod na laban ng Meralco Bolts sa East Asia Super League dahil magiging conflict naman yon sa paghahanda naman ni Justin Brownlee para sa Southeast Asian Games sa Gilas Pilipinas din pero under na kay Coach Norman Black
dahil ang susunod na laban ng Meralco Bolts sa East Asia Super League ay sa December 6, 2025, habang December 8 naman ang Southeast Asian Games na maglalaro ang Gilas Pilipinas kasama itong si Justin Brownlee. Masasabing conflict yung mga schedules na yon, kaya malabo na talaga yung mangyari ngayon taon. Pero hindi pa rin umano sumusuko ang pamunuan ng Meralco Bolts tungkol sa napipintusan ng pagtatambal nila Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa isang team sa Meralco Bolts para sa East Asia Super League dahil meron pang mga natitirang games ang Meralco Bolts sa East Asia Super League next year at maaaring hindi na yun mag-conflict sa mga schedules nitong si Justin Brownlee. Pero kung nakararaming Pilipino ang tatanungin, lalo na yung mga fans ng Meralco Bolts, ay mas maganda raw na wag nang umasa at wag nang hikayatin pa itong si Justin Brownlee na maglaro sa kanilang koponan dahil okay na ang kanilang lineup ngayon kung saan meron na silang Asian import na si Sina Vahedi na isang Iranian na napakaganda ng inilaro kontra Tao Yuan Pilots sa Ilagan, Isabela nung nakaraang November 8 kung saan nakatikim na ng unang panalo ang Meralco Bolts. Kasama na rin dyan si Ange Kwame bilang naturalized player na pumalit kay Justin Brownlee na kahit nasabihin mong out of shape ay nakatulong pa rin para sa Meralco Bolts, di katulad umano ni Justin Brownlee na pinaasa na nga ay inindyan pa ang Meralco Bolts at ang PBA. Sa ngayon, sinasabing magpapahinga muna ng isang araw itong si Justin Brownlee bago ito lumabas at magpakita sa publiko. At doon siguradong tatanungin ito ng mga media men tungkol sa hindi nito pagsipot sa mga team practices at laban ng Meralco Bolts para sa East Asia Super League. At doon lamang masasagot nitong si Justin Brownlee kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya at kung meron ba talagang imbitasyon ang Meralco Bolts at ang PBA para maglaro siya sa Meralco Bolts para sa East Asia Super League. Anong opinion mo dito sa pagbabalik ni Justin Brownlee dito sa Pilipinas para mag-training, mag-practice at maglaro para sa Gilas Pilipinas at hindi umano para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League? Wala na bang pag-asa ang mga PBA fans at ang mga basketball fans dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo na makita at mapanood ang tambalang Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa iisang koponan? At totoo kaya na merong pneumonia itong si Justin Brownlee kaya hindi ito nakapaglaro o nakapag-practice man lang sa Meralco Bolts sa nauna nilang dalawang laban sa East Asia Super League kung saan inaasahan sana itong si Justin Brownlee bilang naturalized player? Ano sa tingin mo ang katotohanan sa likod ng hindi paglaro at hindi pagsipot ni Justin Brownlee at ang bigla nitong pagsulpot naman ngayon para sa Gilas Pilipinas at hindi umano sa Meralco Bolts? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.